Magandang araw, ako nga pala si Jomar, isang OFW dito sa Saudi Arabia. Samahan niyo ako sa pinakauna kong episode. Siyempre, sisimulan muna natin ang araw sa pagliligpit ng ating higaan. Medyo tiyatamad pa bumangon pero kailangan talaga. So tara, let's go! Una, pagpagan muna natin ang higaan natin para magtalsika naman yung mga surot dyan. Pero wala naman talaga surot. Kunyari lang. So ito, paspas ng konti, kunyari. Yan. So ito naman kumot natin, pagpagan din natin para malis yung mga alikabok. Dito kasi maraming alikabok eh. Sige, tupi-tupi lang. Yan. Kita nyo naman kung gaano kakapal ang kumot namin dito. Ayan makapal pa sa unan ko. Lumabas nga pala ako ng bahay para bumili ng gulay na isasahog dun sa lulutuin sinigang mamaya. Hindi ko na video o hindi ko napindot yung video kanina kaya hindi na pa-record yung dinaanan ko. Actually akala ko talaga nagre-record siya. So ngayon wala tayong na-save na video nung hanggang dito sa tindahan. Ito nga pala yung tindahan na bibilhan natin. Ang kaso hindi tayo pinayagan na makapag-record dun sa loob. Nire-respeto naman natin yung karapatan naman nila yun. Shoutout nga pala kay Sir Nerby ng Lokban, Quezon. Nagpapa-shoutout. Shoutout sa'yo, Sir Nerby. Ngayon bumili lang tayo ng gulay na isasahog doon sa ating lulutuin. Diyan sa Pinas ang sinasahog natin kadalasan kangkong o kaya yung pechay. Pero dito wala kaming mabili sa malapit kaya yan ang binili ko, yung romaine lettuce. Doon sa kalapit na tindahan naman bumili na rin ako ng sabon kasi maglalaba tayo mamaya. Kailangan natin maglaba kasi wala tayong isusuot na uniform. Shoutout nga pala doon sa asawa kong napaka-supportive. Talagang hindi siya tumitigil ng pagsuporta, laging andyan. Ngayon habang papunta ako dito kanina, meron ako napansin na magandang merchandise dito sa gilid. Ayan, hanger. Ayan. Dito nga pala hindi po kami bumibili ng hanger kasi napakaraming hanger na nagkalat dito sa gilid-gilid. Namumulot na lang kami kaysa naman bibili pa, sayang din to. Minsan talaga pag lumalabas kami ng bahay, nag-iingat din kami kasi mayroong mga tao dito o yung mga lokal na iba ang pag-iisip. Ang akala yata sa amin chicks, kaparehas nito. Ayun, kumindat tsaka kumaway. Akala mo sa akin chicks, hindi mo ako madadala sa paganyan-ganyan. Mahaba lang ang buhok ko pero hindi ako chicks, ano ka ba naman? Sa mga kabayan na merong experiences sa ganito, kwento nyo naman para malaman din ng kababayan nating iba na wala pang experiences para maging aware din sila. Basta diretso lang po tayo, wag na natin silang pansinin, dire-diretso na lang tayo. Medyo malapit na rin naman yung bahay natin, lakad-lakad lang ng konti. Parang exercise na din naman natin to kasi hindi naman tayo masyadong pinapawisan sa trabaho natin. So ayos din to, pampadagdag exercise din. Yan, malapit na po tayo sa bahay namin. Speaking of bahay, ang mga bahay nga po pala dito ay hindi po parehas na sa Pilipinas. Sa Pilipinas po maraming design, maraming korte, iba-iba ang kulay. Dito po ang mga bahay halos magkakamukha, halos iisa ang design, puro kadalasan mga kwadrado lang na merong rooftop. Tapos yung mga kulay nila, yan, ganyan lang po ang mga kulay. Hindi ko po alam kung anong tawag sa mga kulay na yan. Kayo na lang po ang bahala kung anong tawag dyan sa kulay na yan. Pero kadalasan ganyan lang po, yung mga kulay lupa, kulay buhangin, kulay alikabok. Ganyan po yung kulay ng mga bahay nila. Siguro bineblend din nila sa kanilang surrounding. Kasi nga naman malikabok dito para siguro hindi laging malikabok yung bahay nila. So ito po yung bahay namin. Ayan, welcome po. Ayan. Ayan, harapan ng kapitbahay. Ayan, kita nyo naman ang kalat. Gagaya pa sa akin. Dito po naman, yan, sa likuran po ang bahay namin. Meron akong konting halaman dito bago pa lang nagsisitubo. Yan, meron tayong tanim na bawang. Hindi ko alam kung tatagal pa itong mga ito. Siguro mga 1 week patay na rin sila. Meron tayong mga bagong tubong sili. Ayan, itatransplant din po natin yan. Yan, dito po naman yan. Hindi po kalat yan. Pakainan po yan ng pusa. Kasi meron pong bumibisita mga pusa dito. Mga wild na pusa. Ayan, dito po naman yan, meron po tayong mga sili na nailipat na hopefully na talagang lumaki din sila at magbunga po. Pero hindi pa natin sigurado, malalaman pa natin yan. Ayan, 4 na piraso itong nilipat natin na kanina.
And dito naman tayo naglalagay ng ating mga compost o yung mga nabubulok na pagkain. Ito naman kamote, pinapatubo pa natin. Tingnan natin kung lalaki. Ayan, meron na siyang maliliit na suloy. Man, wala po kaming kapitbahay dito sa likod. Kami lang po dito. Ito naman yung aming bahay. Bali, silong lang po yun sa amin. Yung sa taas, iba na po yun. Hindi na po kasama sa amin yun. Silong lang po yun sa amin. Okay, buksan natin. Welcome po. Tingnan nyo ang aming bahay. So, pagkarating ng bahay, maglalaba muna ako kasi wala talaga tayong isusuot. Mabilis lang naman matuyo ang mga damit dito. Siguro mga 2 oras tuyo na kagad kasi mahangin naman eh. So, itong washing machine namin, yan. Punuin muna natin ng tubig. Yan, kailangan natin lagyan to ng basahan kasi pagka walang basahan, diretso yung tumataga sa tubig dun sa sahig, magbabaha. So tinatalian natin, kita nyo naman tumutulo siya. Tak-tak na natin. Ayaw niya malaglag, kamayin ko na lang isa-isa. Yan, konti lang naman tong damit ko kasi every 2 days o 3 days naglalaban na ako ng damit kasi mauubusan ako ng uniform. So ayun, habang nagpapaikot tayo ng damit sa washing machine, mabuti pa yung magluto muna dahil nagugutom na ako. Tingnan natin kung ano meron dito. Ayan, meron pa tayong balon-balunan. O gizzard. Ano pa? Atay. Yan, meron pang atay. Pero hindi naman yata ito bagay doon sa binili nating gulay. So, ito na lang chicken wings ang lutuin natin. Sakto, meron pang kamatis. Magluto na lang tayo ng suam na chicken. Ito nga pala yung mga ricadong gagamitin natin. May natira pa tayong patatas. Okay, mag-start na po tayo magluto. So una natin gagawin, mag-caramelize muna tayo ng manok. O inuna ko yung manok para magkaroon ng caramelization, para naman medyo masarap ang ating luto. Dito nga po pala ang kalan, hindi pareha sa Pilipinas. Dito manual talaga, bubuksan mo tapos sisindihan. Hindi pares dyan na semi-automatic, 1 click may apoy na. Okay, luto na po ang ating kanin. Ulam na lang ang kulang. Ulam na lang talaga para makakain na. Kasi sa part na to medyo nagugutom na rin po ako. Okay, yun. Ginisa na po natin yung ating manok. Sinabay na po natin yung patatas. Sabay-sabay na para mabilis maluto. Ano po? Ayan, halo-halo lang. Tapos ang gagawin natin dito, igigilid lang natin yung patatas tsaka yung manok. Tinakpan muna natin pala yan para maluto. Nung medyo naluluto na siya, nilagay na natin yung ating mga aromatics, nilagay na natin yung bawang, sibuyas, tapos nilagyan din natin ng sili, pampagana, halo-halo muna para hindi naman masunog. Yan, okay, nagsisimula na siya mag-caramelize, nakikita nyo ba? Ayun, okay. Tapos sunod na natin yung kamatis, igigisa din natin ang kamatis para mas malasa. Ang tawag nga pala namin dito sa lutong ito ay suam, pero wala tayong luya dahil hindi tayo nakabili. Napakamahal ng luya, 3 real. 3 real yung magkano lang yun, konti lang yun. Nilagyan na rin po natin ng tubig para malabog na yung ating mga ricados, yung ating manok, yung patatas, yung kamatis. Yan, nala chef logro tayo ngayon. Lagyan natin ng paminta, yum. Tapos lagyan natin ng asin, syempre para hindi matabang. Okay. Tapos lagyan natin ng pampaasim at tinakpan po natin yung label niya, yung kanyang pangalan kasi baka magkaroon tayo ng violation. Ayan, lagyan natin konti lang kasi ayaw natin masyadong maasim. Ayun, so naluluto na po. Lagay na natin yung ating gulay, romaine lettuce. Dito romaine lettuce sinasahog lang namin sa sinigang. Per mura lang po ito, 1 real lang na 1 real ko lang to nabili kasama yung sili. Bari patak lang siya na nasa 14 point something. Tapos takpan po natin yan mga 3 minutes, okay na yan. So yun, magsampay muna tayo. Ito na yung hanger na pulot natin kanina. Okay, ang ganda pa. Testing nga natin. Ayan, testing natin sa pantalon kung okay nga. Okay. Ayan, so itali natin to para hindi mapalad. Okay.
Oh, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Yan po yung mga hanger na napupulot namin dito. Napakarami po niya nagkalat dito. Kaya hindi na po kami bumibili ng hanger kasi talagang marami po nagkalat na hanger dito. Ano po? So, after nito, pagkatapos ko magsampay, kain naman tayo kasi talagang nagugutom na rin ako. Okay. Yan. So, tara, kain muna tayo. Ayan, naluto na yung ating pagkain. Konti lang yung kanin natin pero bawi na lang tayo sa ulam. Bawas-bawas lang tayo sa kanin para naman hindi tayo masyadong lumaki. Yan. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat.